Praise God. Yan. So, ngayon po, ang pag-aaralan naman natin, nasa Book of Judges pa din po tayo. Okay, Book of Judges pa rin. At ang title po natin ngayong umagang ito, it's about strength and humility. So, 4 na chapters po yung ating pag-aaralan. Okay lang ba yun sa inyo? 4? Grabe. No po? Noong nakaraan, 2 lang. So, ngayon, 4. Pero wag po kayong mag-alala dahil hindi naman natin ito babasahin ng buo. At hahayaan ko po na magbasa po kayo sa inyong mga bahay para mas ma-appreciate nyo po yung kwento ng Diyos dito po sa mga chapters na ito. So, sige, makipagbukas po muna tayo sa Judge o Hukom sa Tagalog. Hindi ko po nilagay dyan yung buong verse, pero gusto ko pong basahin ngayong umagang ito, yung verse 1 up to verse 5. Okay? So, Hukom chapter 13, verse 1 to 5. Okay. So, makinig na lang po tayong mabuti kung hindi pa po lumalabas yung verse. Okay. Sabi po dyan, ito po ay patungkol sa kapanganakan ni Samson. Ayan. So, meron na kayong idea, no, kung sino naman yung tao na pag-aaralan natin ngayon. So, muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Kaya ipinasakop sila ng Panginoon sa mga Filisteo sa loob ng 40 naman na taon. Nang panahong iyon, may isang lalaki na ang pangalan ay Manoah. Kabilang siya sa lahi ni Dan at nakatira siya sa Zorah. Ang asawa niya ay Baog o hindi nagkakaanak. Isang araw, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa asawa ni Manoah at nagsabi, "Hanggang ngayon wala ka pang anak, pero hindi magtatagal, magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki. Mula ngayon, siguraduhin mong hindi ka na iinom ng alak o anumang uri ng inuming nakakalasing o kakain ng anumang pagkain na itinuturing na marumi." And verse 5, ang sabi po dyan, "At huwag mong gugupitan ang buhok niya, sapagkat ang sanggol na isisilang mo ay itatalaga sa Diyos bilang isang Nazareo, ililigtas niya ang Israel sa mga Filisteo." So di ba nakwento ko nga po sa inyo, every time na magtuturo po ako, pag linggo, una ko po munang tinuturuan yung mga bata sa bahay, yung mga anak ko. Tapos meron po akong mga Tagalog words na hindi nila naiintindihan. Kaya ko po pinapractice sa kanila yung pag-share ko para malaman ko kung naintindihan ba yung mga wordings na ginagamit ko. Kagaya ng tinanong ko sila kagabi, sabi ko, sa palagay nyo, anong katangian ng tao ang kagamit-gamit sa ubasan ng Panginoon? Sabi sa akin ng isa kong anak, "Ma, ano yung ubasan?" Kasi ang alam ko lang, manggahan. Wala nga naman tayong ubasan dito, di ba? Sa Maligaya. Marami lang dito ay manggahan. So sige, pinalitan ko na lang. Sabi ko, sige, papalitan ko yung tanong. Ano yung sa tingin nyo, yung katangian ng tao na kagamit-gamit sa misyon ng Panginoon? Kasi nag-isip sila. Sa palagay nyo ba, paano ba talaga mamili ang Diyos ng mga taong gusto niyang gamitin para sa misyon? So nag-iisip po sila, mapapaisip ka talaga. Diba last time nga po, napag-aralan po natin ang buhay ni Gideon. Naalala nyo pa ba siya? Last Sunday lang? Diba si Gideon, isa siyang duwag, diba maliit kung paano niya tingnan ang kanyang sarili. Pero nakita po natin sa kwento ni Gideon na hindi nalimitahan ang Diyos sa maliit na kakayanan niya o sa kanyang kalalagayan. Sa halip, ginamit siya ng Diyos para talunin ang napakaraming kalaban ng kanilang bayan. So, meron po mga taong ginagamit ang Diyos na nagmamarka talaga sa atin dahil sa kanilang paglilingkod. Okay, kasi nagkaroon po talaga ng impact yung kanilang serbisyo, nagkaroon talaga ng impact yung kanilang ministeryo, at kung paano talaga sila magmisyon para sa Panginoon. Ordinary people, pero may extraordinary na paggamit ng Panginoon. So, meron pong mga ganong klase ng tao, meron pong mga ganong lingkod ang Panginoon na magmamarka talaga yung tinatawag na legacy. Okay, kung paano sila nabuhay, kung paano sila namuhay, kung paano sila nagturo, kung paano talaga sila naglingkod, na kahit na mga patay na sila,
pero yung influence nila nananatili po sa mga susunod pang henerasyon o nagpapatuloy pa. Di ba? Kagaya na lang po ng influence ni Martin Luther. So, sino po nakakakilala kay Martin Luther? Di ba? So, siya po yung talagang ginamit ng Panginoon sa kanyang kapanahunan, yung Reformation. Di ba? Na mas na-rediscover natin kung paano talaga yung gospel. So, grabe po yung sa panahon ni Martin Luther, grabing transformation o reformation na talagang nagbago ng history. Kahit si Jonathan Edwards. Si Jonathan Edwards po ay isang brilliant thinker. Okay? Talagang siya rin po ay isang revivalist. Sa panahon niya, ginamit talaga siya ng Diyos para magkaroon ng revival. So, sa Kristyanismo, grabe din po yung pagkagamit kay Jonathan Edwards. And even si C.S. Lewis, siguro favorite nyo lahat yan, di ba? Kasi madalas ginagamit natin yung mga quotations niya. Kasi napakagaling na author itong si C.S. Lewis. So kung titingnan po natin yan, kahit sila D.L. Moody, kung titingnan po natin yung mga tao na yan, okay, ano kaya yung common sa kanilang lahat? Di ba yung kanilang uniqueness, masasabi nyo yung exceptional giftings. At meron silang malaking impact and influence na nabago talaga ang history ng mundo. Kaya naman kapag tinanong tayo, ano ba talaga sa palagay natin yung ginagamit ng Diyos? Yung mga meron ba talagang matitinding giftings? Yun ba talagang may mga pambihirang talento, talino at galing? So ayan po yung madalas nating hanapin at gustong-gusto po nating gayahin. And sa totoo lang, di ba, sa isang kalupunan o sa isang grupo ng mga tao, di ba madali pong umaangat kapag mahusay? Tama po ba? No, sa eskwelahan, sa room, kapag mahusay, kapag matalino, kapag talentado, madali po yung napapansin. At ngayon nga, nabubuhay po tayo sa panahon na marami talagang mga tao na gustong maging famous o gustong maging prominente. At madali pong sumikat ngayon. Naniniwala po ba kayo? No? Gawa ka lang ng isang viral. Halimbawa, gumawa ka lang ng isang eksena sa TikTok. Kahit kahiya-hiya pa yan. Instant prominente ka na, famous ka na, mag-viral ka na. At kapag nag-viral ng isang tao dahil meron siyang ginawang eksena, di ba? Sila yung gustong-gustong ginagaya at pina-follow ng mga tao. Tapos meron talaga silang malaking influence kung paano sila manamit, kung paano sila magsalita, kung paano yung mga lifestyle nila, pina-follow na at sinusundan na sa social media. Na kahit sa mga Christian world, meron bang ganon, Christian world? Okay? Yung Christian world na may mga tao tayong hinahangaan kung paano talaga sila gamitin ng Panginoon. At sa palagay natin, kapag nakikita natin, di ba, namamangha tayo kung paano sila ginagamit ng Diyos. At sabihin natin, naku, parang ang hirap naman gamitin, nakagaya niya. Kasi parang, sino ba naman ako para maging ganon? So you think, no, ganyan po yung tumatakbo sa ating isipan, that God has given them exceptional giftings. Pero, alam niyo po ba, na kapag meron pong exceptional giftings, it comes a lot of responsibility and pressure. Kapag meron talagang strength, kapag meron talagang galing, kapag meron talagang kamangha-manghang giftings, meron po yung kalakip na responsibility and pressure. Kaya kapag meron tayong mga ganung nakikitang mga tao, lalo-lalo na po ginagamit sa mission ng Panginoon, ginagamit sa ministry, ginagamit sa ubasan ng Panginoon, palagi po natin silang ipanalangin na ingatan sila ng Panginoon at huwag silang mahulog sa trap ng kaaway para patuloy po silang maging tapat sa kanilang paglilingkod. So, kanina binigyan ko na po kayo ng idea kung sino yung tao na ating pag-aaralan. At ito nga po ay si Samson. Tingnan natin, unang-una, aralin natin, ano ba yung kanyang exceptional gifts. Sige nga po, basahin nyo nga po yan. Nabubulol kasi ako eh. Lakasan nyo po. Yan, buti pa kayo. Ang galing yung mag-pronounce. Ako halos parang kinakain ko yung lalamunan ko kapag binabasa ko to. So, tingnan natin mabuti. Kung tama ba yung mga nasa isip nating katangian na dapat makita natin sa isang tao para maging kagamit-gamit siya sa misyon para sa Panginoon. So we're going to look at the life of an extraordinary man at sana po, no, ito yung prayer natin, ma-realize natin, ano ba talagang katangian ang gusto ni Lord na makita
sa atin para maging kagamit-gamit tayo. So sa buhay ni Samson, alam niyo po, inaral niyo yan, si Samson, he is the most famous judge in the book of Judges. Kaya nga ngayon, kung bibigyan ko kayo ng pagkakataon, isulat nyo nga, no? Sino ba talaga yung kilala nyo na pinakamalalakas at talented sa Bible? Siguro number 1 na isusulat nyo dyan, pag sinabing malakas, ay si Samson talaga. Kasi siya talaga yung pinakamalakas na tao na naisulat sa Bible. Yan. So may mga tao din po na miraculous yung kanilang kwento, simula pa lang ng kanilang kapanganakan. Diba? Ina-announce na ng anghel, bago sila ipanganak, papakita na yung anghel, na ito, ipapanganak si ganito. Sino-sino ba yon? Kagaya po ni Isaac, ni Samuel, ni John the Baptist, si Jesus, at ito si Samson po, na bago pa sila ipanganak, ayan, yung kamay ng Diyos nabanggit na po sa kanilang kwento. Okay, kaya itong si Samson, dito sa verse 5 ng chapter 13, nakita po natin dyan na merong isang sanggol na isisilang at itatalaga sa Diyos bilang Nazareo. So ano bang ibig sabihin ng Nazareo? Sa English po ay Nazarites. Pag sinabing Nazarites, sila po yung lalaki o babae na kung saan dinedicate nila ang kanilang mga buhay o tinalaga nila ang kanilang mga sarili para sa isang period of time lang, para sa Panginoon ako. Okay? Yan, yung parang ganon. Okay? Pero si Samson po, sa verse 7, kung babasahin po natin, ang sabi doon, basahin ko po sa inyo. Sinabi niya sa akin na mabubuntis ako at manganganak ng lalaki. Sinabihan din niya ako na huwag iinom ng alak o anumang uri ng inuming makakalasing o kumain ng anumang pagkain na ituturing na marumi dahil ang sanggol na isisilang ko ay itatalaga sa Diyos bilang isang Nazareo. Yan, tingnan mo, mula sa kanyang pagsilang hanggang sa mamatay siya. So, si Samson, makikita natin dyan, is very unique. He is a Nazarite, okay, hindi lang po sa limitadong panahon. Pinili na siya ng Diyos ng buong buhay niya, nakatalaga na talaga ang kanyang sarili para lang sa Diyos. Kaya tingnan po natin sa verse 24 to 25. Sige, talon lang po tayo dyan para makita lang po natin yung pinaka-istorya nito. Sabi ng 24 to 25, dumating ang panahon na nanganak ang asawa ni Manoah, lalaki ang anak niya at pinangalanan siyang Samson. So nakita natin dyan, pinagpala ng Panginoon ang sanggol habang lumalaki. Sabi ng verse 25, ang Espiritu ng Panginoon ay nagsimulang kumilos sa kanya habang naroon siya sa Mahanedan sa kalagitnaan ng Zora at Estaol. So makikita natin dyan sa huling bahagi ng chapter 13 na nasa sinapupunan pa lang talaga si Samson. Habang lumalaki po siya, nandun na po yung pagsama ng Espiritu ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya tinawag nga din siyang wonderkind. Okay? Pag sinabi pong wonderkind, hindi wonderkind, wonderkind. Pag sinabi pong wonderkind, na talagang bata pa lang, sumasa kanya na o nagde-demonstrate na talaga siya ng talagang kamangha-manghang katangian. Okay? Yung parang bata pa lang po, nagpapamalas na ng angking talino at talento. Okay? Sino po yung mga magulang dito? Taas ang kamay. Yan. Di ba? Tayo po bilang mga magulang, danas po natin yan eh. Nung pagkapanganak pa lang ng ating mga anak, tapos mga bata pa lang sila, nakikitaan na po natin sila ng iba't ibang katangian at katalinuhan. Tama po ba sa mga magulang? Uy, baby pa lang to, grabe na to ah. Baby pa lang to, ganito. Kaya naman tayo mga magulang, tuwang-tuwa na po tayo. Kami sa 3 naming anak, kitang-kita po na, nakita ko po yun na, hindi ko naman to tinuruan ng ganito, pero marunong na siya ng ganon, di ba? So siguro si Nicole, baby pa lang yan, nagsasalita na, kapapanganak pa lang. May ganun ba? Yung parang ganun po, no? Yung mamamangha ka talaga. Ang bata naman niya, pero paano niya nagagawa ito? Diba? Ay, bata pa lang siya, pero nakikita ko na sa kanya yung grabing katangian, kaya yung mga magulang, tuwang-tuwa. Si Samson po ganun. Bata pa lang siya, yung divine design ay kitang-kita na talaga sa buhay niya habang siya po ay lumalaki.
So nagde-demonstrate talaga siya ng extraordinary ability. So kung titingnan natin sa Hukom chapter 14 verse 6, anong sabi doon? Kung paano, sabi nga, agad na lumukob sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. At tingnan niyo po kung ano yung kakayanan, kung ano yung strength ni Samson. At niluray niya ang leon gamit ang kanyang mga kamay na tulad lang ng pagluray sa batang kambing. Ngunit hindi niya ito sinabi sa mga magulang niya. Di ba kamangha-mangha po yun? Sabi ng anak ko kagabi, ano ba yung niluray? Okay, alam niyo ba, naintindihan niyo ba mga bata kung ano yung niluray? Yung parang dinurog, ginapi, pinatay. Talagang, alam niyo po yun? Yung niluray, dinurog, di ba? Mga malalalim na salita. Pero naintindihan niyo naman. Okay? Na parang dinurog. Sabi ko nga, anak, yung daga nga hindi natin kayang lurayin sa kamay natin. Minsan nga, ipis lang. Nagtatatakbo na po kayo. Tama po ba? Ay! Talaga ipis pa lang yun, hindi kayang apakan, hindi alam kung sino talaga nga apak. Pero si Samson, sa kanyang strength, di ba, sa kanyang lakas, dahil ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa kanya, grabe, imagine niyo po, yung leon, napakatapang nun. Baka nga, makita pa lang natin sa malayong lugar yung leon, natatakot na tayo. Si Samson, grabe yung lakas niya, niluray niya lang sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Tapos sa lakas pa po ni Samson, ito yung lakas niya. 30 na katao, kaya niyang pagsabay-sabayin na patayin. So grabe yung lakas nun. Di ba, makipagpambuno nga lang tayo sa isa, parang pagod na tayo. Di ba, hirap na tayo. Pero si Samson po, ay parang sabi niya, ano ba yung tsura ni Samson? Sabi ng anak ko, para siyang Hercules. Yan, di ba? Malaki katawan, talagang malakas. Ganun siya kalakas sa kanyang buhay. Tapos, ito pa, ano pa yung mga kanyang ginawa? Biro mo yung 300 na hayop. Okay? 300 na hayop. Anong klaseng hayop ba yon? Sabi ng anak ko. So, yung parang fox, yung parang mga ganun, mga asong lobo, gubat, mga ganun. 300, ang ginawa niya, pinagbuhol-buhol niya yung buntot, nagdadalawa. Diba? Dalawang aso nga lang Habulin natin. Si Freya nga lang, nung hinabol ko yun, talagang hingal na hingal ako. So siya, 300 na talagang mababangis na hayop, pinagbuhol niya yung mga buntot, tapos nilagyan niya ng tulos, ano ba yun? Yung parang apoy. Tapos kasi nga naggalit po siya sa mga Pilisteo, kaya niya ginawa yon. Dahil ang kwento nun, kung bakit niya ginawa yon, para sunugin yung triguhan o yung imbakan ng mga trigo ng mga Pilisteo, dahil nasaktan siya, na broken-hearted siya. Yung asawa kasi niya ay ibinigay sa abay niya. Kaya sa galit niya, sabi niya, ganyan kayo talagang pinagbuhol-buhol niya. Kaya niyang, sa lakas niya, kaya niyang gawin yon 300 na hayop. Kaya niyang pagbuhol-buhulin. So talagang ito po yung mission ni Samson kasi, kaya tinawag siya ng Panginoon para i-deliver ang Israel from the Philistine enemies. So yan ang kanyang mission. Yan ang kanyang purpose sa kanyang buhay. Kaya siya binigyan ng lakas ng Diyos. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa kanya ay para talaga gapiin ang kalaban na mga Filisteo. So malakas talaga si Samson. At sinabi naman yan, di ba, ng anghel bago pa siya ipanganak, he has a superhuman strength. So wala pong laban sa kanya ang kahit sino, kahit ilan pa yan. He is one of the most gifted and capable people in history. Sabi nga, wala raw papantay talaga sa lakas ni Samson. At siya po ay litrato ng Israel kung paano siya pinili ng Diyos para talaga bigyan ng kapangyarihan and commission para talaga i-dedicate ang kanilang buhay para talaga sa Diyos. Pero alam niyo po, kahit nakita natin kung gaano talaga kalakas itong si Samson, kasi wala namang makakagawa nun di ba? Sa pelikula lang may ganun, pero sa totoong buhay, wala talagang makakagawa nun. Pero si Samson, dahil sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoon, dahil pinili siya ng Panginoon, sinasamahan siya ng Diyos, tinutulungan siya ng Panginoon, at merong misyon na ipinapagawa sa kanya, kaya yung lakas ay sumasa kanya. Pero makikita po natin dito sa kwento, yung pagbagsak ni Samson. Na lahat ng lakas na meron siya, makikita po natin yan, ito ay mawawala. Bakit? Kasi
sinayang niya yung kanyang lakas at buhay. So ito po yung pangalawa na ating pag-aaralan, kung papaano sinayang ni Samson ang kanyang buhay. So kung papansinin po natin, basahin niyo po yan pag uwi niyo sa inyo. Pansinin niyo sa buong buhay po ni Samson, sa kabila po ng kalakasan niya, wala po siyang pinamunuan ng mga sundalo sa pakikipagdigma para talunin yung mga Pilisteo. Kasi buong buhay niya, puro sarili niya lang eh. Diba? Sarili niya lang yung nasusunod, sarili lang niya na gusto, yung ginagawa niya. Alam niyo po ba, kung makikita niyo pa dyan sa kwento na ang yabang-yabang ni Samson, ang yabang-yabang niya kung paano siya magsalita. Okay, tingnan niyo. Nung gusto niya ng mag-asawa, sabi niya sa kanyang mga magulang, mag-aasawa na ako. Sabi niya, at siya, ang gusto kong mapangasawa. So, grabe po yung yabang ni Samson sa pakikipag-usap sa kanyang mga magulang. Di ba tayong mga magulang, sobra tayo nasasaktan kapag ang anak natin palasagot. Tama po ba? No? At talagang kapag merong anak na palasagot, parang tingin natin, ang yabang naman itong mga batang to. Parang ganun. So, si Samson ganun po. Kahit sa magulang niya, sobrang yabang. Sabi niya, basta ito gusto ko. Ito gawin nyo, ito gusto ko mapangasawa. So, ganun siya mananalita. Tapos, nung nakapag-asawa na siya, ganun din siya magsalita sa kanyang asawa. Mayabang din. No? Kaya nung sabi ganun, kasi itong si Samson, meron siyang yung pinapasagutan, yung bugtong. Sabi niya, sige, meron akong bugtong. Kung sino makakahula nito, merong malaking premyo dun sa mga kababayan ng kanyang asawa. Siyempre, lahat sila gusto nilang manalo. Kaya sabi ng mga kababayan ng asawa niyang Pilisteo, suyuin mo naman si Samson. Tanungin mo naman siya kung ano yung sagot dun sa kanyang bugtong para makuha natin yung premyo. Kaya yun yung ginawa sa kanya ng kanyang asawa. Iniiyakan siya, sabihin mo na kung ano yung anong sagot, sige na. Sabi niya gano'n. Alam mo, ang yabang talaga nito ni Samson, sabi niya gano'n. Sa mga magulang ko nga, hindi ko sinabi, sa'yo pa kaya? Di ba may mga ganong klaseng mananagot? Sa magulang ko nga, hindi ko ito ginagawa, ikaw pa kaya? So grabe pong yabang nito ni Samson. At kahit po sa biyanan niya, okay, yung mayabang na pananalita, ganun pa rin. Dahil nga, walang nagawa si Samson. Pinilit, iniyakan siya na iyan na kaya ng asawa niya, kaya sabi niya, sige na nga, ito ang sagot. Kaya sinabi niya sa asawa niya, at yung asawa naman niya, sinabi naman sa kanyang mga kababayan, kaya nasagot nila. No, tapos nung sinabi na ng kanilang mga magulang yung sagot, sabi niya, kaya mo lang naman nasagot yan eh. Kasi pinilit ako ng asawa ko. Hindi niyo naman masasagot talaga yan kung sarili niyo lang. So grabe po, no? Ang yabang mananalita nito ni Samson. At alam niyo po ba, na galit ang Diyos sa taong mayabang? Sabi nga gano'n ng salita ng Panginoon, God opposes the proud. Ayaw na ayaw ng Diyos ng kayabangan. But He gives grace to the humble. At sabi pa pang gano'n ng kawikaan, kasunod ng kayabangan ay kahihiyan. So, grabe po, yung yabang na magsasalita nito ni Samson, no? At ilang beses niyang nilabag yung Nazarite vows. Kasi ano yung Nazarite vows? Kapag dinedicate ang sarili para sa Panginoon, meron kang mga bagay na hindi dapat gagawin. So, kagaya po ni Samson, hindi niya dapat iinom ng alak, pero uminom siya ng alak. Hindi siya dapat hihipo ng mga patay. Pero ang ginawa niya, humawak siya ng patay at hindi, sabi nga siya talaga yung dapat na magde-deliver sa Israel laban sa mga Philistines, pero ang ginawa niya, nag-asawa siya ng mga Pilisteo at iba't ibang babae ang kanyang napangasawa na hindi naman niya kalahi. So kitang-kita po natin dito that he violates his Nazarite covenant at every turn. So yung kayabangan, yung pagiging magaspang na pag-uugali, yung sabi nga, yung sarili niyang nasusunod, yung compromises, yung mga bawal, yung mga dapat hindi ginagawa, pero tinitikman niya, ginagawa niya pa rin, sarili niyang nasusunod. Samson was drawn to idols. At yung idols ng kanyang buhay ay walang iba, kundi yung iba't ibang klase ng babae. So ang dami niyang involvement sa iba't ibang babae. So sa kwento po ni Samson, lahat ng galaw niya nakasentro lang sa gusto niya. And eventually, kung babasahin po natin yung Judges, makikita nyo dyan na na-inlove siya sa isang babaeng Pilisteo. Yan. At talagang yung na-inlove talaga siya, gustong-gusto niya. At ang pangalan nitong Pilisteo na to ay si
Yun, si Delilah. So, dahil na-inlove siya, alam nyo, sa babaeng ito ang nagpabagsak talaga sa kanya. Kasi si Samson po, siya yung taong walang paninindigan. Ay madali siyang ma-persuade, madali siyang matangay. Ano ba ginawa ni Delilah? Diba? Ginamit niya yung kanyang ganda. Ginamit niya yung kanyang kaseksihan. Ginamit niya yung kanyang, siguro, yung malalambing na pananalita. Talagang sabi kasi sa kanya ng mga Pilisteo, kailangan maggapi natin si Samson. Lahat kami, bibigyan ka namin ng malaking halaga. Kailangan malaman mo lang kung ano ang pinakasikreto ng kanyang lakas. So itong si Delilah, ginamit niya naman yung kanyang ganda at ang kanyang alindog. At saka pipilit niya kung ano ba talaga yung sikreto ni Samson, yung kanyang lakas, napilit niya po at talagang nasabi ni Samson sa kanya kung ano yung kanyang sikreto. At yun na nga po yung ginawa niya, di ba? Nasabi niya, alam mo, mula nung pagkabata ko, nung pinanganak ako, hindi pa nagugupitan ng mga buhok ko. Kaya kapag nagupit itong buhok ko na to, magiging isa na lang din akong ordinaryong tao. So, ayun nga ang ginawa ni Delilah. Nung nakatulog po si Samson, ginupitan niya ng buhok at pinali niya at doon niya tinawag yung mga kalaban at dahil po doon, no, nung tumawag na si Delilah, sabi ganoon sa Judges, tingnan natin, chapter 16, verse 20. Sabi diyan, sumigaw si Delilah, Samson, nandito na yung mga Pilisteo. So pagbangon ni Samson, akala niya makakawala pa rin siya tulad ng ginawa niya noon. Pero sabi diyan, ngunit hindi niya alam na iniwan na siya ng Panginoon. Diba? Ang ibig sabihin po niyan, yung naka-highlight po diyan, hindi niya alam na iniwan na siya ng Panginoon. So hindi lamang po yun yung paggupit ng kanyang buhok, kaya nawala na yung kanyang lakas. The very reason that he lost his strength is much more serious than yung paggupit po ng kanyang buhok. Sabi nga dyan sa English, he did not know that the Lord had left him. So hindi na siya tinulungan ng Panginoon. Sabi po ng isang commentator na si Daniel Black, okay, sabi niya ganon, to be abandoned by God is the worst fate anyone can experience. Ito po yung pinakamasaklap sa buhay ng isang tao kapag hindi na siya sinasamahan o tinutulungan ng Panginoon. So, Samson's game is over. Diba? Ang dami pong pagkakataon ang sinayang niya para tawagin ng Diyos, para piliin ng Diyos, para maging deliverer ng mga Israel laban sa mga Philistines. Malaking pribilehiyo lang po ito na merong kalakip na malaking responsibilidad sa kanyang balikat. Pero yung kanyang talento, yung lakas na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos, yung pagkakataon, napakaraming pagkakataon ang sinayang niya at hindi niya pinahalagahan yung binigay sa kanya ng Diyos. No, anong ginawa niya? Puro lang siya talaga petiks. Puro lang talaga siya laro-laro sa kanyang buhay. Hanggang sa pagising niya, wala na ang lahat. So may pinagkatiwala sa kanya ang Diyos, yung pambihirang lakas, pero hindi niya po pinahalagahan. No, akala kasi ni Samson, malakas ako. Akala kasi ni Samson, kaya ko to. No, akala kasi ni Samson na magagawa niya ang lahat dahil meron siyang kalakasan, pero hindi niya alam na meron palang hangganan ang lahat ng bagay. Kaya nung natrap na siya, di ba, sa kamay ng mga kaaway, naghapos siya, dinukit pa ang kanyang mga mata. Pag sinabing dinukit, tinanggal po yung kanyang mga mata. Di ba talagang ang saklap po nang nangyari sa kanya. Nawalan na siya ng mata, nawalan pa siya ng lakas. So inagaw na sa kanya yung vision niya ng mga kaaway at ginawa na lang siyang alipin. Kaya nung nagawing alipin na si Samson, pinagtatawa na lang siya kasi broke na siya. Dapang-dapa na siya, wala na siyang makita. Diba? Sabi sa Hukom, chapter 16, verse 28, makikita natin dyan, nung dumating na naman sa point na wala na siyang makita, wala na siyang lakas, dumating na naman sa point na walang-wala na, dyan po naaalala palagi ang tao. No? Kapag walang-wala na talagang maaasahan. Sa darkest moment of life, tumawag itong si Samson sa Diyos. Sabi niya dyan sa verse 28,
nanalangin si Samson, "O makapangyarihang Panginoon, alalahanin niyo po ako. Kung maaari, ibalik niyo po ang lakas ko kahit minsan pa upang makaganti po ako sa mga Filisteo sa pagdukot nila sa mga mata ko." Diba? So, sa darkest moment ni Samson, wala na siyang makita wala na siyang lakas wala na siyang magawa. No? Kahit na simpleng tali na lang, hindi niya na talaga makalag. Kahit nga makalakad, kasi talagang hinang-hina na po si Samson, ginawa pa siyang alipin, napakahirap pa ng pinapagawa sa kanya, sobrang nawalan na po siya ng lakas. Kaya nung tumawag siya sa Diyos, okay, nag-pray siya, tama naman po yung ginawa niya, nag-pray talaga siya. Kaya lang, kung papansinin po natin, yung prayer ni Samson ay self-centered. Okay? He prays, yung kanyang panalangin is a very self-centered prayer. Di ba sabi dyan? "O makapangyarihang Panginoon, di ba? Alalahanin niyo po ako." Kapag hirap na hirap ng tao, ganun Alalahanin niyo po ako. Kung maaari, ibalik niyo po ang lakas ko kahit minsan pa. Pero ang sabi niya dyan sa kanyang prayer, upang makaganti po ako sa mga Filisteo na dumukit sa mga mata ko. So kung mapapansin po natin sa panalangin na yan ni Samson, napaka-self-centered po ng kanyang prayer. Hindi niya pinag-pray yung fulfillment ng kalooban ng Diyos. Diba? Sa halip, humingi siya ng lakas, minsan pa, para makaganti sa kanyang mga kaaway na dumukit ng kanyang mga mata. Makikita natin dyan sa prayer na yan that no mention of the national emergency or the divine agenda he was supposed to fulfill. Ngayon pong umagang to, tatanungin ko po kayo, paano ka ba manalangin? No? Pag nagpe-pray ka, paano ka ba manalangin? Nakasentro ba palagi sa sarili mo? Diba? Nakasentro ba lagi sa gusto natin? Kapag nananalangin tayo, sinasating nating mabuti kung ano yung panalangin natin. Ito ba ay para lang sa ikakabuti natin? Yung gusto lang ng ating sarili, all we want, all we want, all we want, no? Hindi lang yung kailangan natin. Paano tayo manalangin sa Panginoon? Paano tayo tumawag sa Kanya? Paano natin ipinagpipilitan, Lord, ito gusto kong mangyari. So sa prayer natin, mga kapatid, ang napaalala po sa atin ngayon, idamay din natin yung iba. Hello? Idamay din po natin yung iba. Kasi si Samson nakalimutan niya yung kanyang mission. Si Samson nakalimutan niya yung kanyang purpose. Na tinawag siya ng Panginoon not only for him to be strong, pero merong divine appointment, merong divine assignment ang Diyos sa kanya. Nung nanalangin siya sa Panginoon, nung nanghihingi siya ng panibagong lakas, sabi niya, para makaganti po ako sa mga kalaban. So sabi nga, alalahanin naman natin, yung panawagan natin hindi lang para sa sarili natin. Kundi meron tayong panawagan para rin sa ating community, para rin sa ating family, para din po sa ating bayan, na magamit tayong asin at ilaw at ipag-pray natin na maging bahagi tayo ng misyon. Alam niyo po, ang Pilipinas, lunod na po sa corruption. No? Alam niyo po, ang Pilipinas, grabe po yung idolatry at grabe po kalunod sa kasalanan. Sa prayer natin, lawakan po natin yung range ng prayer natin na hindi lang tayo makabangon, hindi lang tayo makatawid sa kahirapan, sana magamit din tayo ng Diyos para makapagmisyon para sa iba. Sabi po ni Jesus, basahin ko lang po, yung Mark chapter 1, verse 14 to 15. Ang sabi po doon ni Jesus, "Now, after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God and saying, 'The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel.'" Alam niyo po yung mga salitang yan, sinabi po yan ni Jesus kasi nung panahon na yon, napakalaki po ng problema ng bayan. Sinabi po yan ni Jesus kasi laganap noon ang matinding korupsyon at matinding kahirapan sa kanilang kapanahunan, sa panahon na yon. And sabi ni Jesus, Kingdom of God is the solution to the problems. Minsan kasi akala ng mga tao,
Yung ekonomiya natin pabagsak, kailangan natin ng ekonomista na magbabangon ng ating bayan. Ang problema ng ating bayan, napakarami ng droga, napakarami ng mga addict. We need ng presidente na talagang drug on war. Nung nagkaroon na po tayo ng ekonomista, nagkaroon na po tayo ng mga iba't ibang matatalino o ibang pakikipaglaban ng mga presidente ng Pilipinas, pero wala naman pong pagbabago. Kasi sabi ng Diyos, the kingdom of God is the solution to the problems. Kailangan maghari ang kingdom of God kasi naghahari ang kingdom of darkness sa ating kasalukuyan dahil hinahayaan po ng tao na maghari ang kasamaan. Alam nyo, yung sufferings ng bansa, sintomas lang po yan ng malaking kasalanan. Yung sufferings na nararanasan natin, minsan personal, minsan sa pamilya, sa negosyo, minsan sa buong bansa, sa buong bayang ito. Sintomas lang po yan ng malaking kasalanan. At sabi ni Jesus, the solution is the kingdom of God. So papaano po na mula sa darkness ay mapupunta sa light? Kailangan po ng repentance at paghaharing Jesus sa bawat buhay ng tao. So we need to stop focusing on ourselves. Sabi nga, kasi yung prayer ni Samson, nakafocus lang sa kanya para makaganti lang siya sa kanyang mga kaaway. Sabi nga, stop focusing on ourselves even to our prayers. Huwag tayong sumentro lang sa sarili natin. Lord, iligtas mo po ako kasi nakakahiya po yung kalalagayan ko ngayon. Lord, kailangan mangyari to kasi kahiya-hiya po talaga yung mangyayari kapag hindi mo ako nailigtas sa sitwasyong ito. Pero sabi nga, hindi lang dapat tayo nananalangin para lang sa sarili natin. Si Samson po, he is completely self-absorbed. Talagang sarili ang kanyang sentro. Kapag tayo po, sabi nga, sa loob pa lang ng simbahan, nag-church na yan, pero lost pa. Dito, nag-church na yan, pero parang nasa crossroad pa. Nasa loob na ng simbahan, pero parang windang pa ang buhay. So, paano pa natin maililigtas yung mga tao sa labas na tayo mismo sa loob ay feeling lost? Hello? Yung prayer ni Samson, di ba, Lord, minsan pa, palakasin mo po ako para makaganti ako, ganto, ganyan. Yes, minsan, yung prayer natin, sinasagot naman ni Lord. Kapares ng prayer ni Samson, sinagot din ni Lord. Di ba? Ano nangyari? Sabing ganon sa kanyang mga salita. Sa verse 30, sige, basahin po natin. 16:30. Pagkatapos, sumigaw siya, mamamatay akong kasama ng mga Filisteo. At itinulak niya ang 2 haligi ng buong lakas at gumuho ang templo at nabagsakan ang mga pinuno at ang lahat ng tao roon. Mas maraming tao ang napatay ni Samson sa panahong yon kaysa noong nabubuhay pa siya. So sabi pong ganun, yung sinabi sa English, thus he killed many more when he died than while he lived. So mas madami pa daw napatay si Samson nung last na ng buhay niya na, Lord, di ba, in-stretch niya na yung kanyang mga kamay sa 2 pilar, tapos sa templo na kung saan doon yung napakarami mga Pilisteo at nagkakatipon-tipon. Diba, pumunta, sabi, akayin mo ako, dalhin mo ako doon sa templo. Nung in-stretch niya yung kanyang mga kamay, sabi niya, sumigaw siya, mamamatay ako kasama mga Pilisteo. Tapos gumuho nga yung malaking templo kasama yung napakaraming mga Pilisteo. Pero sabi nga ganon, that is not a compliment. Minsan, ang interpretation natin, wow, grabe si Samson. Sa huling wave ng kanyang buhay, mas madami pa siyang napatay. Sabi nga, that is not a compliment, but it is a tragic. This is a tragic. Sabi nga pong ganon, itong si Daniel, o si Samson, sabi pong ganon ni Daniel Black, meron siyang high calling . Talagang extraordinary yung divine gifts na meron siya, pero sinayang niya lang yung kanyang buhay. And he accomplishes more for God nung siya ay namatay na kesa nung siya ay nabubuhay pa. Sayang. Sana mas marami pa sana siyang na-accomplish kung habang nabubuhay siya, nung nasa kanya pa yung kanyang lakas, ginamit niya ito ng tama, namuhay siya ng matuwid,
no, talagang pinamunuan niya ng tama. Yung kanyang misyon ay talagang nilakaran niya at hindi siya nagpa-petiks-petiks sa kanyang buhay. Kaya minsan yung iba, tinitingnan to, yung 1630, na it's a compliment eh. Tingnan mo, di ba? Sa huling bahagi ng buhay, no, sabi mo nga sa katabi mo, tapikin mo muna, may plano ang Diyos sa'yo. Yan. May planong Panginoon. Kayo naman, ang aga-aga pa lang. Anong oras ba kayo natulog? Aga pa lang. Okay? So, ang tindi po, no? Imagine natin, meron siyang extraordinary, sabi nga, talagang pinaka-famous itong si Samson. Grabe yung lakas niya. Pero nung malakas pa siya, nung nasa kanya pa lahat ng pagkakataon, nung nasa kanya pa yung galing, nasa kanya pa yung lakas, nasa kanya pa lahat-lahat, hindi niya pinahalagahan. No? Sayang. Pero sabi nga, nung namatay yung napakaraming Pilisteo, sabing ganon, hindi po yun compliment, kundi trahedya po yun ng buhay. Strong man itong si Samson. Di ba? Kaya niyang gapiin kahit libo-libo eh, sabay-sabay eh. Kaso, ang naging problema ni Samson, he could not control his sensual appetites. Kaya niyang pagbuhol-buhulin, biruin mo, 300 na mga hayop, kaya niyang labanan, sabay-sabay, yung libo-libong mga tao, kaya niyang patayin, kaya niya talagang lusubin. Pero yung battle, yung sensual appetites, yung sarili niyang laman, yung sarili niyang gusto, di ba? Talagang hindi niya yun napaglabanan, hindi niya yun nagapi, hindi niya yun napaglabanan o na-overcome. Marami pong mga magagaling, marami pong mga talented, marami talagang nandyan ang lahat ng talento. Pero pagdating sa pagsupil sa sarili, pumapalpak. Pagdating sa pagsupil, pagdating sa pagdidisiplina sa sarili, laging nanlalaban. Yung gusto ang nasusunod, hindi ang kalooban ng Panginoon. Sabi nga, most tragic heroes are afflicted by single dominant flaw of character, but Samson exhibits multiple flaws. So, yung lakas, kapag tayo nanangan sa lakas natin, kapag masyado tayo nakasentro sa sarili natin, kapag lagi natin tinitingnan, dapat ganito ko. Dapat ayos ako. Dapat ganito ko. Pag lagi nakasentro sa atin ang universe, gusto natin tayo ang sentro, tayo ang spotlight, meron pong danger sa strength. No? Danger of self-reliance. Kapag masyado tayo nagtitiwala sa sarili natin. Danger sa physical strength. Malakas ako, bata pa ako, kaya ko yan. No? Kahit yung danger sa success. No? Kahit hindi daw po lahat kayang i-handle ang success. Right? Meron pong kasabihan ng mga Pilipino na ang success daw ay para siyang kawaling napakainit. Hindi mo siya basta-basta kayang i-handle o hawakan. Kapag nag-success na, ang hirap po niyan, hawakan. Yung kanyang appetite, yung self-indulgence, no? Talagang napakadelikado po niyan. Overconfidence, susceptibility to woman of questionable character. Imagine niyo po, ang galing-galing ni Samson, ang lakas-lakas niya, pero sino nakatalo sa kanya? Yung kagandahan ng isang babae. No, doon siya nahulog. Sayang. Yung complacency. Okay, masyado tayong komportable sa buhay. Recklessness. Hindi tayo maingat sa mga sinasabi, desisyon, misplaced trust, and squandered gifts. Yung mga gifts na talents na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, hindi natin ginamit. And broken vows. Kapag hindi tayo sumusunod sa instruction ng Panginoon, okay, diyan talaga napakadelikado po niyan. Sabi mo nga sa katabi mo, delikado yan. No? Delikado po yung mga bagay na yan. Okay? Ngayon ang tanong natin, kailan ba tayo nagtitiwala sa ating sarili? No? Kailan ba ako nagtiwala sa sarili ko? Okay? Nagtitiwala tayo sa sarili natin tuwing hindi na tayo nananalangin. Okay na yan. Hindi tayo nagpe-pray. Hindi tayo nagbabasa ng Bible. Hindi natin inaalam ang instruction ng Panginoon. No? Naniniwala na ba tayo? Galing-galing na ba natin? O tuwing binabaliwala natin ang kanyang instruction at tuwing nagde-decide tayo without consulting His will. Yung nakabuo ka na ng plano na hindi man lang narinig sa Diyos,
kung ito ba talaga ang plano niya o gusto mo lang. Okay? So, kaya ang nangyayari, walang bunga. Kaya ang nangyayari, madaming pagod, maraming sayang, walang resulta. Diba? Kasi kapag lakas mo lang, sayang lang. Kapag sarili mo lang, nakakapanghinayang lang. So, hindi talaga tayo dapat magyabang. Kasi wala pong makakapagyabang, wala makakapagsabi, lakas-lakas ko, kaya ko to. Wala pong ganun. No, lahat yayanigin ng Panginoon, walang ititira kahit ano, yung talagang pagsamba lang talaga para sa Diyos. Lahat ng para sa tao, lahat yan matutunaw, lahat yan mawawasak, lahat yan walang matitira. Walang pwedeng sumandal sa lakas ng kabayo, walang pwedeng sumandal sa lakas ng ekonomiya, walang pwedeng sumandal sa laki at unlad ng isang bayan. Wala pong ganon. Tanging sa Diyos lang tayo dapat magtiwala. Hello? So last na po. Okay, pangatlo, tingnan natin to. Spiritual fruit and ministry. Ito po yung pangatlo. Ano po yung matututunan natin sa kwentong ito? Di ba, umpisa pa lang po, tinanong ko na kayo. Ano ba talagang katangian ng taong kagamit-gamit para sa misyon ng Diyos? Kaya, di ba sabi, ay, yung siguro may mga exceptional gifts, siyempre, yung mga thinker, yung mga extraordinary preachers. No, tingin natin ganun. Pero tandaan niyo po, no, ang totoo, yung bawat lakas at talino o talento ng tao, parte lang po yun ng picture. Okay? Yes, we value gifts, but you can have all the gifts in the world and still end up wasting your life. Pwedeng nasa iyo na ang lahat, no? Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Pero nauuwi pa rin talaga sa pagsasayang, sayang lang. Si Samson, may exceptional gifts po siya, but he does not represent someone that God uses in an extraordinary way. So, he represents, sino nire-representa ni Samson? Someone who wasted his talents and who wasted his life. So si Samson, hindi niya nire-represent yung, eto yung gagamitin talaga ng Diyos, yung sobrang lakas, hindi ganon. No, si Samson po yung litrato o representation ng isang pagsasayang, ng pagkakataon, pagsasayang ng talento, pagsasayang ng buhay. Okay? The problem, no, tayo po minsan, nalilito tayo dito at madalas magkamali. We often confuse gifts with maturity, and spiritual maturity is far more important than exceptional spiritual gifts. No? Anong ibig sabihin nito? Di ba? Kapag meron tayong nakitang talented na tao, ay, leader yan. Di ba? Kapag mahusay, uy, leader yan. Kapag maboka, uy, leader yan. But, tandaan po natin, yung spiritual maturity o yung maturity is far more important than exceptional gifts. Yes? Maganda po yun kung may talent, pero sabi nga, maturity ang importante. Sabi niya po natin sa katabi natin, importante ang maturity. Okay? Importante ang maturity. No, sa mga kabataang babae, mga girls, magsabi nga ng malakas na amen. Ang hina naman. Lakas. Mga girls, magsabi nga kayo ng malakas na amen. Okay? Lagi ko ito sinasabi kahit kay Isa. Pag alam ko nagpe-pray ka rin. O, sabi niya, ayoko mag-asawa. Gagalong-galong siya. Pero alam ko, darating tayo dyan. Huwag kayong tumingin sa panlabas na kaanyuan lang. Hello? Sabi ko lang kay Isa, yung kapugian, bango, pogi, mahalaga, matured. Huwag naman lolo. I mean, attitude. Hello? Nakukuha niyo po ba ibig kong sabihin? Nakukuha niyo po ba ibig kong sabihin? Okay? Ay, lakas-lakas, pugi-pugi. Ay, grabe. No. Dapat yung tunay na buhay, yung kayang bumuhay ng tao, ng pamilya. Amen po ba? No? So, okay yan, gifted. Pero dapat responsableng tao, dapat matured na tao. Sabi nga, you can have all the gifts in the world and end up wasting your life. Sabi po nito, paalala ni Tim Keller, sa pastors, sa church leaders, sabi niya dyan, most churches make the mistake of selecting leaders. No, paano daw pumili? Ito, nagkakamali daw mga pastors dito. Confident, competent, and successful. Leader yan. Diba?
But, ang sabi po ni Tim Keller, what you most need in a leader is someone who has been broken by the knowledge of her sin. So yun daw yung mahalaga. Okay? Na talagang alam niya yung the greater knowledge of Jesus' costly grace. So hindi lang magaling, hindi lang talentado, hindi lang successful. Dapat meron siyang knowledge, meron siyang pagkaalam na lahat ng ito ay dahil sa grasya lang ng Panginoon. The number one leader in every church ought to be the people who repent the most. No, yung talagang kayang umami na siya ay nagkakamali. No, yung talagang, Lord, talagang sa grasya mo lang, patawarin mo po ako, nagkamali po ako, kayang umami ng pagkakamali. And sabi nga yung mga tao, without bitterness, no, hindi daw pwede maging leader, yung matatampuhin. No, yung talaga lagi na lang nagtatanim ng sama ng loob. But yung dapat yung mga joyful, masiyahin, talaga may kagalakan. Yung kapag kinanta mo talaga, pinakanta ni Ate Jade, langit ang nadarama. Talagang kitang-kita sa mukha na langit talaga nadarama, hindi parang impyerno. Di ba kanina kasi talagang, langit ang Ako, pagtingin kong gano'n, parang, laki ng problema. Di po ba? Yung talagang, dapat ang mga lingkod ng Panginoon, ang mga ginagamit ng Diyos, yung mga masisiyahin. Amen po ba? Easy to belong to. Saya dyan, ang ganda, ang sarap kasama. So yan po. No? They know their standing is not based on their performance, pero nakabase talaga sa grasya ng Panginoon. So palagi tayong humingi ng awa sa Diyos. Huwag tayong manangan sa sarili nating lakas. Kaya nga dapat araw-araw tayo nagpapasaliksik sa Panginoon. Lord, tulungan mo po talaga ako. Kung meron ka pa po nakikitang kahit katiting na kayabangan sa puso ko, Lord, talaga araw-araw tanggalin mo ito, Panginoon. Yung pananahan sa sarili ko, Panginoon, alisin mo po ito para magamit mo po ako maging ilaw at asin sa paligid. Para pong nung nakaraan, makwentuhan ko lang po kayo, no, para magising kayo ng konti. Alam niyo po ba, muntika na ako makipag-away dyan sa baba? Ano kaya masasabi niyo sa akin? Si Pastora, nakikipaglaban dyan sa baba. Nung nakaraan, muntika na po ako mapaaway dyan sa baba. Ano kaya mararamdaman niyo? No? Kapag nakipagsagutan ako dyan sa baba, siguro iba dito, si Pastora ba yan? Nagtuturo yan tuwing Sunday, Diba? Pero grabe, nakikipagbakbakan doon, no? Nakikipag-away doon, no? Siguro lahat kayo hindi na kayo a-attend. Tama po? Siguro hindi na kayo a-attend, tapos matitisod na kayo. Kasi ang nangyari ganito po, si Lolo dyan sa barbershop, kailan si Lolo? May apo yan na hindi nakakarinig at saka nakakapagsalita. Gustong-gusto kong yayain yung apo niya para mag-attend dito ng ng Saturday Bituin. So, kinakausap ko yung apo niya. Sabi ko, Nak, attend ka. Mostra-mostra ako. Tapos si Ate Deli, yung barber din dyan. Attend yan, dapat attend yan, ganyan-ganyan. Tapos, meron ako mga tanong sa bata na hindi rin naman masagot ni Ate Deli. Tapos ngayon, nagsalita yung lolo niya. Yung lolo niya nagugupit ng buhok. Okay? Aminado naman ako, may mali ako doon. Kasi hinayaan ko siyang sumali sa usapan namin na nagugupit siya ng buhok. Diba? May tanong, nasa nanay nito? Lolo naman niya, sagot-sagot. Tapos alam niyo po ba, yung ginugupitan niya, biglang tumayo. Sabi niya, ano kaya? Mag-usap na lang kaya kayong dalawa. Huwag mo na akong gupitan. Ang pangit-pangit ang gupit mo sa akin. Sige, mag-usap na lang kayong dalawa. Nagulat talaga ako doon sa reaksyon ng mama. Lahat kami napatulala. Ay ko, grabe talaga. Alam niyo po, sabi ko nga, kung mayabang ako, papatulan ko talaga yung ginugupitan eh. Diba? Ang dami nakaka-trigger ng yabang natin eh. Sa totoo lang, kahit saan tayong lugar, kahit di sa barbershop, kahit sa kalsada, kahit sa kapitbahay, kahit tungkol sa basura, kahit sa tain ng aso, kahit sa loob ng bahay. Ang dami po nakaka-trigger ng yabang natin. Sabi ko nga, pero alam niyo, biglang sumagi sa isip ko, you are ambassador of Christ. Ay Lord, talagang sabi ko, talagang napatulala na lang po akong ganun. Sabi ko, opo. Mingi nila ako ng pasensya. Sabi ko, sorry po. Sabi ko, Lolo, umaya na po tayo mag-usap. Sorry. Sabi ko, sorry, Pogi. Sorry, Pogi. Hindi na po ako, okay. Sige, tuloy niyo na po yan. Sabi ko, Pogi, Lolo, galingan mo yung pag-ano sa kanya, pag-gupit sa kanya. Pero alam niyo po, sabi ko nga, kung mayabang ang puso natin, pwede akong magyabang, Pwede akong talaga ng pangit ka, Pwede kong patulan na ganun, eh. Di ba?
pwede ko talaga patulan. Tapos talaga sabi ko nga kay, sabi nga sa akin ni Deli, sabi niya, nako, dapat pastora, sinasagot-sagot mo rin yung, anong pag-alis na? Dapat pastora, sumasagot-sagot ka rin eh. Ako, pag yan, sinasagot-sagot ko sila. Hindi, sabi ko, mahirap ang panahon ngayon. Ngayon, kahit tinginan lang, nagkakapatayan na. Eh kung may patalim yun o may baril yun, bigla tayong binagbabaril dito. Huwag tayo papatol, sabi ko, magpasensya lang tayo. Kaya, ayan, sa ganitong trabaho natin, sa ganyang trabaho mo, araw-araw nakikisalamu ka sa tao, dapat palagi kang nagpapasensya. Amen po ba? Amen po ba? Kasi mapupulaan po tayo kapag ka nagyabang talaga tayo eh. Okay? Mahalaga po yan eh, na kailangan araw-araw tayong sinasamahan ng banal na spirito sa buhay po natin. So, kaya yun po, kahuli-hulihan, humingi na lang po ako ng paumanin sa kanya, sabihan ko pa siya ng ampogi mo. Diba? Para hindi na po siya magalit. So, dapat talagang maging maingat tayo. Hello? Sabi mo nga sa katay mo, dapat maingat tayo. Lalo na po kung tayo ay mga kaagapay, lalo na po kung tayo ay nagsisialam. No, ay, taga-mighty one yan. Okay, kasi kung nagpatol ako doon, sino po mapupulaan? Unang-una si Jesus. Pangalawa, mighty one. Oh, nagtuturo yan sa church ha, bakit palaaway yan? So marami pong magsasaya po at pagtatawanan tayo ng kaaway once na hindi natin na makita ng malinaw yung mga sitwasyon at mga bagay-bagay. Kaya mahalaga po yung spiritual maturity na kahit anong galing magsalita, kahit anong galing ng ganito, talento, tapos pagka na-test na yung ating patience, pumapatol tayo, wala rin po yung kabuluhan. So sabi nga dyan, ang disciple dapat may living testimony. Okay, masasayang lang talaga ang lakas kapag hindi tayo namuhay ng tama. Wala pong impact. No? Sasabihan pa tayo ng mga impacto. Kasi wala tayong impact kasi pumapatol tayo eh. Diba? Hindi tayo nagliliwanag, pagtatawanan lang talaga tayo. Kaya sabi nga, you can have all the gifts in the world and end up wasting your life. So, wasted life kapag nakasentro talaga sa sarili ang buhay natin at hindi ayon sa purpose ng Diyos. So, kaya kailangan hindi talaga nakasentro sa sarili natin. Huwag nating pagbigyan yung gusto ng laman natin. Di ba? Huwag natin talagang pagbigyan kahit na nasa tama pa tayo, kahit tama pa. Kahit sa kalsada, siya yung maling nag-cut sa'yo, siya yung maling entrada, siya yung maling pasok. Hindi tayo kailangan talaga pa rin talaga natin magpasensya. Sabi mo nga sa katabi mo, magpasensya ka, nagda-drive ka. Di ba ba? Matetest talaga pasensya mo dyan sa kalsada. Grabe, pag di ka Kristiyano, ng totoo. Kaya, sabi po dito, sa pinag-aaral natin, dapat talaga nakikita sa buhay natin si Jesus. Kasi baliwala po ang galing, ang lakas. No? Kagaya ng kay Samson, kinakailangan talaga natin araw-araw tayo nagpapasiyasat sa Panginoon. We need to redirect our lives to God. Kailangan tayo mag-focus sa Diyos at hindi sa panlabas na meron tayo o lakas o galing. Sabi nga, we need the grace of God, His power, and let His will be done in our lives. So, spiritual maturity is far more important than spiritual gifts. So, ayaw ng Diyos yung yabang, ayaw ng Diyos yung talagang, minsan yung yabang naman po kasi, hindi naman minsan niya nahahalata, pero nasa puso yan ng isang tao na kinakailangan araw-araw nating pinapasaliksik sa Panginoon. No, talagang, Lord, baguhin mo po ako. And ang nakakalungkot po talaga, sirang-sira na ang imahe ng Kristiyano sa maraming tao. Diba? Madami na po ang offended dahil sa mga compromises and living in sin na mga Kristiyano. So ang layo-layo ng buhay na pinamumuhay natin, okay? Sa buhay na nais ng Diyos na dapat ipinamumuhay po natin. Sinasabi na nga nila, wala nang pagkakaiba ang may Diyos at walang Diyos. Diba? Nabalitaan niyo po, yung Baptist missionary pastor na ito lang recently, na na-involve dun sa abuse, allegedly. Hindi ko po alam yung buong katotohanan dito, pero nagmamarka na naman na missionary pastor involved sa isang pang-aabuso. So malawakan po ito, buong Baptist, buong mga Kristiyano, talagang apektado na naman sa balitang ito. And even yung kay Senator Joel Villanueva, di ba? Grabe po yung pangbabash sa kanya dahil dun sa usapin about sa flood control project.
Di ba? Matagal ka ng senador, kaya ganito, ganyan. Kung ano-anong masasakit ng mga salita. Opo, sabihin natin, sila yun. Hindi tayo kasali doon. Pero ang tanong po natin ngayon, ilang tao din ba sa paligid natin ang offended sa Christianity dahil hindi tayo namumuhay ng tapat at hindi tayo nakakakitaan ng repentance, ng pagpapakumbaba, and even ng joy, ng maturity, ng integrity, and even honesty, and reliability sa ating daily na pamumuhay. Diba? Huwag po nating hayaan na dukutin na talaga ng kaaway yung ating mga mata at hindi na natin makita ng tama. Yung tama, hindi na natin makita kung paano talaga tayo dapat mamumuhay. Hahayaan na lang ba natin na pagtatawa na lang, ay, na naman, santong kabayo, ganyan, ganun, kanto. Hahayaan na lang ba natin na hindi ma-reflect sa buhay ng mga Kristiyano si Kristo at yung katotohanan? Sabi nga ng Isaiah chapter 60 verse 1, "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you." Mga kapatid, sabi nga pong ganon, it wasn't the gifts that counted in the end, it is the glory of the Lord that rests upon us. Yung maturity po, no? Yung maturity po, yung talagang may natutunan tayo, yung nagliliwanag tayo, namumuhay talaga tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. So si Samson, ang buhay niya, napakalayo sa buhay ni Jesus. Si Samson, concerned po siya about sa sarili niya. No, all his concern is about him. O, pogi ako. O, malakas ako. O, talented ako. Samson's concern is about Samson. Pero sabi nga si Christ, si Jesus, sabi ng Philippians chapter 2, verse 7 to 8. Tingnan po natin, sabi dyan, sa halip, ito po si Jesus, ibinaba niya ng lubusan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan sa krus. So grabe po, no? Si Samson, biro mo sa kanya, sa huling pagkakataon, mamamatay na lang siya. Sarili pa rin yung paghihiganti ang iniisip niya. Pero si Jesus, nung siya ay mamamatay na at kailangan niyang ipako sa krus at batahin ang hirap, talagang bayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. Sabi niya, Lord, Ama, kung maaari lang, tanggalin mo itong saro ng paghihirap sa akin. Pero hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang pinakakalooban mo ang masunod sa aking buhay. Alam niyo po, minsan gusto nating ipaglaban ang ating sarili. Gusto nating ipaghiganti ang ating sarili. Gusto natin talaga sarili ang makita, pero ang sabi ni Jesus, tularan po natin siya na hindi ang kalooban natin, hindi ang kagustuhan natin. Mamatay tayo para sa ating sarili, manahan tayo sa kalakasan ng Diyos, manahan tayo sa kalakasan ng Ama para patuloy na maparangalan siya sa ating mga buhay. Anyway, ang story ng buhay natin ay hindi po nakasentro dapat sa mundong ito, kundi dapat lahat ay nakasentro sa kwento ng Diyos, sa kwento ni Jesus. So, lahat ng ito, sabi nga, saan mang bagay, paano ba tayo magagamit para sa misyon? Paano ba mababago ang bayang ito? Paano ba mababago ang maligaya? Paano ba mababago ang ating pamilya o yung mga tao nakapalibot sa atin? Sometimes it takes sacrifice, sufferings, yung pagsunod talaga sa kalooban ng Panginoon. Kung kailangan na magsakripisyo, may kailangang alisin ng Panginoon sa atin para siya ang makita at hindi ang sarili lang natin. Kasi kapag sarili pa rin natin nakikita, hindi makakagalaw ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Allow God to work in our lives. Hindi para pagpa-impress na eto ako, ang galing ko, ganto ko. Alisin na po natin yan kasi hindi makakagalaw ang Diyos hanggat tayo ang nakaupo sa trono ng buhay natin. Pero pag si Jesus na ang naupo sa trono ng buhay natin, makikita natin yung galaw ng Panginoon ay mas malayo sa kaparaanan na meron tayo at mas mapufulfill ang lahat ng ito for His own glory. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo.